mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, or mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta ka, Sister Bren? May mabuti, Che. Amen. Sana ikaw din. Amen. Nais ko po lamang sabihin sa inyo na kahit man po tayo ay naka-lockdown po sa kanya-kanya nating mga tahanan, hindi po ito basihan upang tayo tumigil at hindi magpatuloy sa ating Panginoon. Lagi po nating alalahanin na ang tanging kalakasan po natin ay nanggagaling sa Kanya. Yes, amen. So bago po natin umpisahan at mag-move forward para sa ating online Bible study sa gabing ito o sa araw na to, umpisahan po muna natin sa ating worship at susundan natin sa ating prayer. Okay, Sister Bren, handa na ba tayo? Kayo po ay sumabay sa amin. Yes, amen. Hallelujah, Lord Jesus. Jesus. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Take me higher, draw me deeper. Give all to be with you, Lord. I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I gave all to be with you. Yes, Jesus. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to worship you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I gave all to be with you.
more than me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, hallelujah, Jesus. Panginoong Diyos, kayo po'y napakabuti. Lord, ikaw po ang mataas sa mataas, O God. Lord, ikaw po yung Savior ng lahat, Panginoon. Lord, salamat sa crucifixion ninyo, Lord. At Lord, natanggal lahat ng aming burden, lahat ng aming flaws, O Lord. Lord, salamat kasi tinanggal mo lahat ng aming kasalanan. You break the chain, O God. Salamat, Lord. Lord, napakabait niyo, O God. Lord, sa sitwasyon namin, Panginoon, andyan ka parati sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, Lord. Salamat. Kasi, Lord, lahat gagawin mo para sa amin, hindi mo kami pababayaan, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, kulang ang buhay namin, Lord, para ialay sa inyo, God, sa iyong katapatan, Lord. Lord, sa iyong kabutihan. Salamat sa pagiging faithful sa amin, Lord. Salamat sa graces, oh God. Lord, lahat po iaalay namin sa inyo, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, oh God, sa inyong bugtong anak, oh God. Maraming salamat. Amen. Yes, thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Kumusta po tayo? Yes. Kumusta po tayo? Amen. Muli nga pong napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Di po ba? Nasaan man tayo, sa bahay man o kahit naroon, ang Diyos po ay tapat at tayo po ay magpupuri kahit kailan. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Inaalinyahan ko po si Brother Jess at ang aming pinakamamahal, si Pastor Randy. Napaka-refreshing, napaka-sarap ng pakiramdam na magpuri sa ating Panginoon. Thank you very much. Tanggalin ko lang itong ma-echo nito. Ayan. Para makain. Ayan, okay na. Okay na po. Magandang araw po. At siguro magandang araw at magandang gabi sa ating mga kapatid saan man kayo naroroon. Kayo ay sa mampanik ng mundo napapakinggan natin. Ito maganda sa ating panahon ngayon, ano? Wala nang imposible. Wala na pong hadla. Marami na teknolohiya ngayon. Kahit na narito tayo sa bahay, makakaabot kahit sa mampanig sulok ng mundo ang ating online Bible study. Excited ba kayong dalawa? Amen. Excited po. ka ba? Yes. Ako si Pastor Randy, ito naman si... Ako naman po si Yana. At ako po si Brother. Jess. At yung pogi sa katabi ko. Medyo ako. Okay. So, excited ba tayo sa ating online Bible study na ang ating topic ngayon ay dealing with unexpected situation. At ang ating para magiging topic ngayon yung Paul's lockdown in Malta. At ito ay makikita sa Acts 28:1-10. Para malakas pa. Dali. Ayan. Okay na. So, bago yon ay babasahin natin ang ating mga verses na pagbabasehan ng ating pag-aaral. Kung kayo mo po ay nasa inyong mga tahanan, ay inyo pong pakinggan at sabayan ang aming pagbasa ng ating mga verses dito. Siguro Tagalog na lang tayo.
Dito sa Acts 28, 1 to 10. Pakibasa mo, Yana. Kayo po'y sumabay sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito'y matatagpuan sa Acts chapter 28, verse 1 to 10. Nang makaahon na kami at ligtas na sa panganib, nalaman namin na ang islang iyon ay tinatawag na Malta. Napakabait sa amin ng mga taga roon at mabuti ang kanilang pagtanggap sa aming lahat. Nagsiga sila para makapagpainit kami dahil umuulan at maginaw. Verse 3, nanguha si Pablo ng isang bigkis ng kahoy na paggatong. Pero nang mailagay na niya ang mga kahoy sa apoy, biglang lumabas ang makamandag na ahas dahil sa init ng apoy at tinuklaw ang kanyang kamay. Pagkakita ng mga taga roon sa ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, sinabi nila, tiyak na kriminal ang taong ito. Nakaligtas siya sa dagat pero ayaw pumayag ng Diyos na katarungan na mabuhay pa siya. Verse 5, pero pinagpag lang ni Pablo ang ahas doon sa apoy at hindi siya napano. Hinihintay ng mga tao na mamaga ang kamay ni Pablo o kaya'y matumba siya at mamatay. Pero matapos nilang maghintay ng matagal, walang nangyari kay Pablo. Amen. Kaya nagbago ang kanilang iniisip, sinabi nila, isa siyang Diyos. Ang pangalan ng pinuno ng lugar na iyon ay si Publius. Ang kanyang lupa ay malapit lang sa lugar kung saan kami umahon. Mabuti ang kanyang pagtanggap sa amin at doon kami tumuloy sa kanila sa loob ng 3 araw. Nagkataon na doon na ang ama ng Publius ay may sakit. May lagnat siya at dysenteria. Kaya pumasok si Pablo sa kanyang silid at nanalangin. Ipinatanong niya ang kanyang kamay sa may sakit at gumaling ito. Dahil sa pangyayaring iyon, ang lahat ng may sakit sa isla ay pumunta sa amin at pinanggalingan at pinagaling din nila. Marami silang ibinigay sa amin na regalo at nang paalis na kami, binigyan pa nila kami ng mga kakailanganin namin sa paglalakbay. Okay. So, ito ngayon ang ating gagawing pag-aaral sa ating online Bible study. Meron dito tanong, have you ever been in situations like Malta? Paul is traveling for Rome, but a mighty typhoon sends him to Malta. In the cold of night and unfamiliar people, he learned to trust God in Malta and deal with unexpected situations. Ito pala si Pablo, papunta ng Roma. Iaapila yung kanyang kaso. Pero sa halip na makarating sa Roma, sila ay napadpad sa isang isla na tinatawag na Malta. Kaya itong Maltang ito ay simbolo ng tinatawag natin na unexpected situation. Kaya nga ang ating lesson ngayon sa ating Bible study is dealing with unexpected situations. Paano natin haharapin ang mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Ikaw ba, JC, dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na nadako ka doon sa sitwasyon na hindi mo inaasahan? Madami po, Daddy. Lalo na po nung nag-worker po tayo. May mga times po na hindi ko po alam yung lugar na yun, pero bilang lingkod ni Lord, doon ka dadalhin sa mga bagay na hindi mo talaga ina-expect na. Yeah. Talagang minsan kung saan pa hindi mo inaasahan, doon ka pa minsan dinadala ng Panginoon. Pero ang totoo, merong purpose si Lord. Di ba yan? Minsan dinadala ka sa situation na yun dahil meron siyang layunin. So, ito ang ating topic ngayon. The lesson from Paul's lockdown in Malta. Na-lockdown din pala si Pablo. Parang tayo, naka-lockdown. Nangyari na rin po pala. Oo, nangyari na rin kay Pablo na ma-lockdown siya sa isang isla. At doon sa isla niyo, syempre, wala internet to. Oo. Mabubuhay ka pa ba nun, Jess? Ikaw po, Daddy. Parang hindi nasanay eh. Kasi lalo na yung mga merong tinatawag na, ano bang tawag doon? Yung minamahal mo, malayo. LDR. LDR? LDR. Mahirap yun sa may mga ka-LDR. Yung mga ganitong situation na malalockdown ka sa isang lugar. Lalo na't walang internet, tapos nag-aalala na yung mga Ako, minamahal. Daddy. So,
Ewan ko, mahirap itong situation ito, pero sabi nga, have you ever been stuck in Malta? Sa isang, kumbaga, simbolo, kasi itong Malta is a symbol ng unexpected situation. Sabi nga, Malta is a place you never plan landing. Ito ay isang lugar na hindi mo inaasahan na mapupunta ka doon. At Malta is a situation you never seen coming. Hindi mo inaasahan na darating itong ganitong sitwasyon. Alam mo, minsan may mga pinaplano tayo sa buhay, tapos hindi nangyayari. Iba yung nangyayari, di ba? Ikaw ba naranasan mo ito, Yana? Sobra po. Kasi alam naman po natin na tayong mga tao mahilig mangarap, mahilig Plano. magplano, di ba? Pangarap pa lang pero pinaplano na. Oo. So, pero ang Diyos ay tapat at yung mga plano natin ngayon ay mas best ang plan ng Lord, di po ba? Ito na lamang, Jessie, itong sitwasyon natin, yung pagka-lockdown natin, quarantine tayo. Naniniwala ako na maraming mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na hindi ito inaasahan, hindi ina-expect. Ini-imagine ko na merong nagpaplano ng magpakasal, mga ganon, di ba? Sa oras ko ng ganito, O di tapos, po ba? anong gagawin? Merong nagpaplanong magdibu, di ba? Ako, Merong nagpaplano ng birthday, birthday celebration. Merong nagpaplano na mag-travel. yes. Kung saan sa mga lugar. Pero sarado ho ang airport, so Biglang wala na sarado. magagawa. At ito ang matindi sa mga OFW. Merong nagpaplano magbakasyon. Oo, At biglang oo, aalis na yan. lang. At Yung sobrang tagal na pong walang bakasyon So, at itong- sabik na sa mga pamilya. Itong Maltang ito, nakaka-relate tayo dito. Kasi Yes, this is unexpected sa buhay ni Pablo. Itong medyo malungkot. Malta is also a symbol na Malta is the termination from work that you are not expecting. Kaya nga marami ngayon yung no work, no pay. Yes po. Di ba? Nakaka-relate tayo dito. Yes. Merong na-terminate. Kasi nga, may mga kumpanya nagsasara. Dahil, paano ka pa mag-continue dahil sa problemang ito. Yes. So talagang nakaka-relate tayo dito. Ito naman, medyo hindi ako nakaka-relate dito. Ewan ko lang yung katabi ko dito. Hindi rin Ano naman ako po ba relate. ito, Daddy? A sudden break up from relationship. Ako po. Sino kaya dito sa Sa mga katabi ko? kabataan. Aray. May umaaray po mga kapatid dito sa katabi ko. Hindi ko alam kung anong kwento. Hindi Ano naman ba, ako, Daddy? hindi naman Babae ako o lalaki? chismoso. Sino katabi mong babae o lalaki? Hulaan na lang nila. Basta umaray na lang. Umaray na kanina eh. Pero Dito pa. yun nga ho, Daddy, puputulin ko lang mo sa mga tao ko na mga nakaranas po nung number 3 Kaya may na nagbablas sa akin. na-terminate, di ba, Nagbablas? Daddy, sa mga trabaho. Ah. Huwag po tayong mag-alala dahil ang Diyos po ay may plano kung bakit Ayun. nangyari yun. Kagaya kay Pablo na may plano, ito ma-discover natin na although unexpected yung kanyang Malta situation, Oho. ay meron palang plano ang Diyos bakit siya naroon sa unexpected situation. Yes. Kaya Jessie, parang na-diretso ko naman, nabuking. Oo nga po eh. Parang hindi naman Sudden breakup. So, ibig sabihin, kahit man dumating sa ganong situation, ay meron pa rin plano ang Panginoon. Yes. Amen, di ba? So, eto naman, a sudden sickness. Sino naman nagkasakit ka? Sinong masasaktin Wala ka? na hong patumping pagtek ako po yun. Sinong Sa mga hindi ho nakakaalam dyan, ganito lang po ako pero ganito na ho talaga. Nagkaroon po ako ng trial sa buhay. karamdaman. Daddy. Opo. Nakaramdaman po na Lahat naman tao ay dumadaan sa karamdaman kahit na ako medyo mataba. pero medyo po panganib eh. Kasi pagka inaabot mo po ng hininga, baka sabihin ho nila, layuan ka na at COVID to. Alam mo naman na, diba? Okay. Pero mapagpala po at mapagmahal ang Diyos na kahit po sa ganitong bagay, ay pinapaalala niya lang po sa atin kung bakit tayo nakakaranas ng ganitong physical na makaramdaman. tiis po. Kundi paalala na ang Diyos ay nandiyan at atin siyang alalahanin. Itong isa medyo nangyayari ito, hindi ko masasabi kung
yung iba natin mga kababayan na nararanasan din ito. Unexpected baby. Minsan, unexpected. Kasi nga, pinag-uusapan natin dito yung unexpected situation. Meron yung dahil sa sobrang lambing ng pagmamahala ng magkasintahan, hindi na nakaintay at hindi nila ini-expect na karoon na ng baby. Unexpected situation. At ito naman yung you are in a 30s and you are not married. So, sino kaya ito? Sino po ba? Meron tayo May dito. 30 na po ba dito? More than 30s. Buti na lang, wala pa ako dun. Ako rin po, nasa kalendaryo pa po. Nagsisimula sa letter R. Narito sa ating Ang plot. pinaka... So, yung aming dalaga. Yes. More than 30 na siya. Pero hindi pa siya married. So, may dalaga kami rito. So, papanawagan natin sa buong daigdig. Baka merong andyan lang sa tabi-tabi yung kanyang magiging best, So, eto, masaya tayong nag-sharing dito. At dito si Pablo nga, Paul has many reasons to ask God the question why. Meron siya marami siyang dahilan para magtanong ng bakit, Panginoon. Hindi po natin maiwasan. Minsan pa naitanong nyo na yon sa Panginoon, Lord, bakit ako pa? Dumating na po sa Ah. point. Ikaw, just not, mo na? Ako po na experience Baka naman tanong mo, Lord, bakit ako pa naging pogi? Wala po tayo nun. So, Lord, bakit? So, itong mga tanong ni Pablo sa kanyang situation. Sabi niya kasi, he is preaching the gospel but end up in jail. Nangangaral siya tapos nakulong pa siya. Minsan, tinatanong natin sa Panginoon, Lord, mabuti naman yung ginagawa ko. Bakit ako napahamak? At yun yung karanasan ni Paul. Ang pangalawa, he was blamed for a crime he did not commit. Siya ay biniblame sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. Meron pong mga ganong sitwasyon. And he was on board of a ship but met with a typhoon. Siya ay nakasakay sa isang barko at siya ay isang Kristiyano pero dumaan siya sa bagyo. Nakaranas na po ba kayo noon? Talagang tawag doon, literally and symbolically ay nakaranas na rin ako itong bagyo. Totoong bagyo at saka bagyo ng buhay. Kasi di po ba, nasa bahay na tayo. At doon sa bagyong yon, na may kwento ko lang, doon nawala yung buhok ko. Naubos po. Naubos Naubos na ang natin. aking buhok. Nahangin Dahil po doon ba? sa bagyo, nadala ng bagyo yung aking buhok. So, sabi ni Paul, he was caught in a storm due to bad decision of ship captain. Sometimes, dumadaan tayo sa problema, hindi dahil sa kasalanan natin. Kasalanan ng ibang tao. Naranasan niyo na ba yun? Yung hindi mo naman kasalanan. Pero ang may kasalanan ng ibang tao, pero nadamay ka. Minsan, nakaka-relate tayo sa ganon. Hindi natin kasalanan. Pero dahil sa maling desisyon ng kapitan, sabi niya kasi dito tayo dapat dumaan. Pero yung kapitan, di naman ikaw ang kapitan. Bakit ako masusunod? So dumaan sila doon sila napahamak. And then, he is going to Rome to appeal his case but landed in the wrong island. In the wrong island called Malta. But later on, na-realize niya na meron palang purpose si Lord. Minsan iniisip natin, I am in the wrong side of the bed. Parang nasa mali akong sitwasyon. Pero minsan, may dahilan pala si God bakit niya inalaw, bakit niya inapprove na maranasan mo. Marami tayong tanong, pero sa mga masama at mabuting nangyayari sa atin, merong purpose pala si Lord. Yung pala ang isang dahilan. So dito, in the midst of all the chaos and confusion, there is one thing that gives serenity to Paul. Sa gitna ng mabigat na pinagdaanan ni Pablo dun sa dagat, ay merong isang bagay na nagbibigay ng kapayapaan sa isip ni Pablo. Ito yon. Okay, makinig kayo mga mabuti, mga kapatid. Ito yung kaisipan na sabi, it is the thought that though the wind and the waves control the ship, but it's God who control them all because God is in control. Amen. Kahit na yung barko ay kinokontrol ng mga alon at ng hangin, pero ang Diyos ang may control sa lahat, maging doon sa dagat, sa hangin,
sa mga nagkokontrol sa barko, si Lord pa rin ang nagkokontrol sa lahat-lahat. At ito ay makikita natin doon sa background ng istorya bago sila napunta doon sa Malta. Sa Acts 27, doon sa preceding verses, chapter. Kasi pinag-aaralan natin is Acts 28. Pero doon sa Acts 27, ganito yung sabi. Pakibasa mo nga. Yan. Acts chapter 27. But take courage, none of you will lose your lives, even though the ship will go down. For last night an angel of the God, to whom I belong and whom I serve, stood beside me. And he said, "Don't be afraid, Paul. God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you. So take courage, for I believe God, it will be just as he said. But we will be shipwrecked on an island." Yan, ito naman ang sabi ni Pablo. Binigyan na ako ng assurance ni God na hindi tayo mapapahama. Kasi kagabi habang nagpe-pray ako, ay nagpadala si God ng angel. At sinabi niya na sa akin na hindi tayo mapapahamak. Pero sabi niya dito, yung barko na ating sinasakyan ay mawawasak. Masishipwreck yung barko. So sometimes dito, ang nakikita natin, sometimes God allows shipwreck. Minsan hinayaan ni Lord na mawasak yung barko na ating sinasakyan. Ano ba yung simbolo ng barko? Ito yung bagay na ating pinagtitiwalaan. Sometimes God allows yung mga bagay na pinagtitiwalaan natin na mawala. Ano kaya yung mga yon? Kumpanya, trabaho, yung mga tao na ating pinagtitiwalaan, suddenly nawala. Kayamanan tayo. Kayamanan. Minsan yung pinagtitiwalaan natin, yung lakas natin. Suddenly, nagkasakit ka. Di ba? Karunungan. Tapos, paano ba nawawalang karunungan? Namukmapi. Suddenly, nawalan ka ng utang. Pag-iisip din mo. So, sometimes God allows shipwreck, sickness, job termination. Naranasan natin yan. Relationship breakups. Wow. And many other problems in life. However, we can be assured that God is with us. Amen. He may allow shipwreck Yes. so that we may learn to trust Him Yes. instead of the ship. Amen. Bakit niya inaalaw na masira yung barko na sinasakyan ni na Pablo? Para magtiwala sila sa Diyos, hindi sa barko. So, paano natin may apply iyon sa ating sarili? Kayo man dalawa, sige nga, paano? Maaari bang mauna ka? So, syempre, bilang tayo ay isang Kristiyano na, so, dapat palagi yung tiwala natin nasa Panginoon lang. So, kumbaga, whatever happens, dapat doon lang tayo nakatingin sa Lord. Kasi, kung titingin tayo sa ibang bagay, masisira lang tayo. Yung madadown lang tayo, ganun. Pero, yun nga, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, sa kanya ka lang tumingin para... Tumingin lang. Opo. Minsan kasi, say for example, tumpukin natin. Kailangan mayroong example. In a relationship, Jesse. paano natin Hindi ito, po ako kasali dyan. paano natin masasabi na yung relationship? Minsan, doon ka, parang secure ka sa isang relationship. Then suddenly, naramdaman mo na dapat pala hindi ka nagtitiwala doon, kundi doon mo i-apply yung looking unto Jesus. Sige, paano kaya yun? Parang Pigay natin. Pinawisan siya. nilamig ako doon dati. So, ayun nga, sa relationship kasi minsan parang nandun ka na lang sa yung pagtitiwala mo nandun na lang sa kanya. Instead na dapat, kasi minsan may mga times kasi na parang na lang parang nakakalimutan mo na si Lord. Sabihin mo na. Ayaw po. pa bumigay eh. Sa relationship po kasi parang dun nga, yung panatag ka na kasi pares naman kayong Christian, ganun. So parang, iniisip mo na lang, yung may happy ending, pero, iba pala dati. Iba pala eh. Forever. Sige na, bago pa ito umiyak, ito naman, Hindi naman po. sasabutin ko na. Ito,
Ikaw naman yan, minsan pinagtitiwalaan natin yung good health, yung kaya mo. Oho. Naranasan mo ba ito? Kasi ikaw yung minsan nakakaranas nung nagkakasakit, mga ganito. Paano mo ba ito mai-relate sa iyong buhay? Sabi nga ho, may isang tao nagsabi na hindi daw ho ako mukhang mahina. Pero sabi ko, Lord, thank you. Kasi yung outside appearance ko, pinalakas mo na. How much more, Lord, yung loob ko inside, mas lalo mong palakasin. Kung hindi man ho ako Kristiyano, talagang wala ho ako dito. Baka nasa eroplano ho ako, nagpapayaman, o nasa ibang lugar, nagsasaya, kung saan sa pupunta, nagpa-party. Kasi ang trust ko, yung happiness ko, yung sarili kong ambisyon, plano, may pera ako, may yaman ng pamilya ko. Pero sabi nga ho dun sa salita ng Diyos, totoo ho yun na lahat ito ay mauubos din. So sa mga kabataan ho diyan, na katulad namin, ito ho ay isang leksyon sa buhay natin na ang kayamanan ho ay mauubos. Ang mundo, hindi ho natin alam kung ano ang plano ng Diyos dahil sa ngayon nga ho, marami na tayong nararanasan at may pangamba na sa puso natin. Wala ng peace, hindi na pwedeng pumunta kung saan-saan. Sarado ang lahat, kahit nga daddy ang Starbucks, di ho ba? Napakasarap. Pero, Meron kang advertisement, kailangan. oho, Baka naman, hindi na naman po. Starbucks. Pati mga coffee shop sa lahat po, di ho daddy. Pero Okay. ito ho, hindi ho advertisement ha. Okay. Hindi po kami, So, ano ibig na- sabihin pala, minsan meron tayong mga plano sa Opo. buhay na hindi nangyayari kasi meron tayong mga limitations Yes. sa buhay natin. Opo. Sometimes yung ating health, Yes. limitasyon, pero makikita natin na si God ay mayroon palang iba plano. Amen. At makikita Yes po. natin na sometimes yung mga limitations na yan ay binibigay ni Lord sa atin para bakod, para hindi Yes tayo po. mapahamak. Siya lang ang So, gamot sa lahat ng sakit. okay. Daddy. So sabi dito, God did not explain the reasons and purpose of events in Paul's life, but Paul was assured of God's presence and it is enough for Paul to be strong. Napaisip lang ho ako dito, Daddy. Pasensya na ho ha. Pero, tama nga ho. Kasi, ito nga hong mga nararanasan natin o biglang sakit na napaka-healthy mo. Nagkaroon ka pa ng general check-up, lahat-lahat. Pero, sasabihin sa doktor, resulta mo, maayos ka, good health ka. But, in future, like, kinabukasan bigla ka nagkasakit nang walang dahilan. Ito nga ho, tama nga ho, no, na mapapatanong tayo, ang Diyos ba ay natutulog or tahimik ba ang Diyos? Bakit hindi ko siya maramdaman? Okay, so tuloy natin to. So in Malta, Paul understands the following revelation doon sa kanyang sitwasyon sa island of Malta kung saan sila napadpad ay may mga lesson na revelation, mga lessons na na-discover si Pablo. Iisa-isahin natin ito. Unang lesson na kanya nakita dito is we can make our own plan but God determine its course. So pwede tayong gumawa ng plano pero ang Diyos pa rin ang magsasabi kung ano talaga ang mangyayari sa huli. Una, doon sa verse 1 to 2, makita natin na nang makaahon na kami at ligtas na sa panganib, nalaman namin na ang islang yun ay tinawag na Malta. Napakabait sa amin ng mga taga roon at mabuti ang kanilang pagtanggap sa aming lahat. Nagsigapa sila at para makapagpainit kami dahil umulan at maginaw. So dito, papuntang Roma si Pablo pero suddenly, hindi nakapunta agad-agad sa Roma, kundi napadpad sa isang island of Malta. So dito, ang unang lesson na makikita natin is sometimes you can land in Malta instead of Rome. Minsan sa buhay natin, meron tayong gustong puntahan. Meron tayong gustong gawin. Meron tayong dream. Meron tayong aspiration sa buhay. Hindi nangyayari. Kasi iba yung plano ng Diyos. Merong mga tao gusto maging doktor. Tapos iba yung nangyari. Merong mga tao na gustong meron na siyang pupuntahan. Pero hindi nangyayari. Kasi merong iba yung plano ng Panginoon.
sa kanyang buhay. Naranasan niyo ba itong dalawa? Yung meron kang gustong gawin, puntahan sa buhay na hindi nangyayari na. Iba yung expectation mo, iba yung binibigay sa ng Panginoon. Ito yung nangyari kay Pablo. So, dito, ano kaya yung keyword dapat dito sa atin? Dapat siguro maging adjustable. Adjustable tayo. At sasabihin natin, Lord, na not my will, di ba? Let your will be done. Kasi minsan, kung anong gusto natin, hindi pala yung gusto ng Panginoon. Pero we can be assured of na kung ano man yung gusto ng Panginoon, yun ang mas mabuti sa atin. At yun ang mangyari. At yun ang dapat mangyari. Pangalawa, nakikita natin dito sa verse 3 na nanguha si Pablo ng isang pigkis na kahoy na panggatong, pero nang mailagay na niya ang mga kahoy sa apoy, biglang lumabas ang makamandag na ahas dahil sa init ng apoy at tinuklaw ang kanyang kamay. Siyempre, pag ikaw nasa malamig na ganong sitwasyon, nagpapasiga, di ba? So, nanguha ng bigkis ng mga panggatong. Tumulong siya. Hindi siya yung tatamad-tamad lang na hindi tumutulong, kundi tumulong siya at nanguha ng panggatong para magsiga sila. Pero, sa halip na maganda, tumulong na nga siya. Sabi dito, sometimes, you just want to help, but can end up become victim. Naranasan niyo na ba yung kayo na yung tumulong, kayo pa yung napasama? Ako, relate na relate po lahat. Marami ditong gano'n, di ba? Opo. Yung tumulong ka na nga. Ikaw pa ngayon yung bandang huli, ikaw pa yung napasama. Ganito yung nangyari kay Pablo, tumulong siya panguha ng kahoy. Mabuti pang nagpahinga na lang siya, siguro. Pero siya pa yung natuklaw ng ahas. So, makikita natin dito yung isa pang lesson na hindi ibig sabihin na gumagawa ka ng mabuti ay ligtas ka na. Ang mga masamang pangyayari, nangyayari yan sa mabuti at masama. Lahat nararanasan natin dito at merong purpose si Lord sa lahat ng bagay. Ngayon, ano ang maganda? Huwag ka na lang tumulong o magtumulong ka pa rin. Tumulong pa rin po siya. Kasi kahit man talagang may risk, halimbawa, tinulungan mo, sabihin natin kabayan, tinulungan mo, bandang huli ko pa yung napasama, alam naman natin sa sitwasyon sa ating kalalagayan dito na pag tumulong ka, talagang may risk. Pero ginagawa mo yun for God, ginagawa mo yun dahil nagmamalasakit ka. Kumisan ikaw yung napapasama. Pero naniniwala ako na bagamat hindi tayo exempted doon sa risk na yan, pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pag maganda ang ating motibo sa ating pagtulong sa ating kapwa. At si Pablo dito, hindi naman pinabayaan ng Panginoon. Later, madidiscover natin yung purpose ni God. Bakit may mga tao na gumagawa ng mabuti, pero napapahamak? Kasi yun ang tanong natin, question natin kay God yan. Lord, gumawa na ng mabuti, ba't napahamak pa? Di ba andyan ka naman, yung ang question ng marami na, why do good people suffer? Bakit yung mga taong mabuti ay nagsasuffer? Itong isang magandang halimbawa na si Pablo, gumagawa ng mabuti, pero nagsuffer siya, nakagat siya ng ahas. Makamandag pa ho. Ahas, symbol ni Satanas din yan. Ibig sabihin, si Satanas galit doon sa gumagawa ng mabuti, di ba? So, talaga nangyayari yun. Oo. Kung kailan pa gumagawa ka ng mabuti at saka pa may mga problemang nangyayari sa buhay. Totoo po yun. Kaya minsan nadi-discourage na tayo gumawa ng mabuti at sabi ng mabuti pa yung gumagawa ng masama. Mahaba ang buhay. Masamang damo. Oo nga po. Mahaba ang buhay. Pero mali po yun. Kasi dito, makikita natin later na pag gumagawa ka ng mabuti, although minsan napapahama ka, minsan dumadang ka pa sa problema, pero ang Panginoon hindi nagpapabaya sa iyo. Amen. So yun yung pangalawang nakikita natin dito na tungkol sa plano ng Diyos. Pangatlo, sometimes the people who cares can be the same people who condemn. The people who cares biglang nagtuturn to condemnation. So dito makikita natin, sabi, pagkakita ng mga taga roon sa ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, sinabi nila, tiyak na kriminal ang taong ito, sabi nila. Nakaligtas siya sa dagat,
Pero ayaw pumayag ng Diyos ng katarungan na mabuhay pa siya. Ang tao pala mabilis mag-judge, ano? Judgmental. Judgmental. At mabilis magbago yung opinion ng tao. Kasi noong una, tinutulungan nila. Pero nung makita nila na itong taong ito ay kinagat ng ahas, sabi nila, nakaligtas nga siya sa dagat, sa bagyo, sa mga malalaking alon, pero hindi siya nakaligtas sa judgment ng Panginoon. Pag may mga tao na naghihirap, napapahamak, ang dali-dali ng taong mag-judge na masamang tao yan. Bakit? Totoo ba na pag ang tao naghihirap, napapahamak, nababankrupt, may masama nangyari, nateterminate, dahil ba na siya ay agad-agad ba masasabi natin na siya ay masamang tao? Kagaya dito na dahil lamang siya ay napahamak, hindi ang may equalize ba natin yung blessing doon sa pagiging mabuti ng tao? Na dahil pinagpapala siya, yumayaman siya, sabihin natin, mabuti tao yan, kaya pinagpapala. Ganun ba kadali yun? Ikaw, Jesse. Hindi po. Kasi minsan, di ba, parang kahit gumawa ka ng tama, parang minsan i-condemn ka pa rin ng tao. Ganun po. So, dito, minsan makaka-relate tayo. Maski na yung mga kaibigan natin, kahit kapwa-Kristiyano natin, minsan, hugot, ano? May hugot dito, ano? Parang, bakit gano'n? Kung sino pa yung mga taong inasahan mo na mag-suporta sa'yo, ay minsan sila pa yung nagda-down sa'yo, di ba? So dito, naranasan ni Paul na husgahan, ibas, marami siyang haters, Marami siyang bashers. marami siyang buzzers. So sa panahon natin ngayon, gano'n siguro. So sometimes the people who cares can be the same people who condemn. Parang kay Jesus, yung sumigaw ng Hosanna, di ba? Anak ni David. Yung sa pagpasok niya sa Jerusalem, eh, siya din yung mga sumigaw na tao na crucify him. Ipako siya sa krus. So dito, ang tinitingnan ng tao, pag ikaw victorious, pag ikaw umaasenso, marami kang kaibigan. Pag ikaw bumagsak, na bankrupt ka, wala ka ng pera, parang pagdating ng OFW sa bansa natin, di ba? Dahil marami pang pera, marami pang kaibigan. Pag naubos na, Paras ng kaibigan. Kaliwali. kaliwati na. Hindi ko ata kilala to. At wala ka ng pera. Minsan gano'n. Hindi naman lahat. Pero doon mo makikita yung tunay mong kaibigan sa oras ng iyong pangailangan. Sila yung mananatili sa'yo. May pera ka wala, may tagumpay ka man o hindi. Ang tunay na kaibigan ay nananatili. So dito, ang pangatlong lesson na nakita dito sa buhay ni Pablo is sometimes the people who cares can be the same people who condemn. Yun ang yun ang una na minsan ang plano ng Diyos hindi yung inaasahan natin. Papunta ka ng Roma pero minsan hindi mapupunta ka sa Malta. Pangalawa, there is a better way to handle problems, detractors, and critics. Merong magandang paraan na na-discover si Pablo paano i-handle ang mga problema at yung mga kritiko, yung mga buzzers, yung mga nanghuhusga. Tingnan natin kung paano. Doon sa verse 5, pakibasa mo nga, Jesse. Verse 5, pero ipinagpaglang ni Pablo ang ahas doon sa apoy at hindi siya napano. Yan, no, makita ng mga tao nakabitin yung ahas sa kanyang kamay. Tapos, ang ginawa ni Pablo, parang wala lang. Pinagpaglang sa apoy. At namatay yung ahas sa apoy. At hindi man lang siya na tinitingnan ngayon ng tao kung anong mangyayari kay Pablo at hindi siya namatay. So, dito, pinagpaglang. Sa English, shake it off. So, paano pala i-handle ang mga critics? Pag may critics, just shake it off. Paano ba ibig sabihin? Shake, pagpag mo lang. Pagka yung merong mga kritiko sa buhay mo at alam mo naman na hindi totoo at alam mo naman yung relationship mo kay God, alam mo naman yung ginagawa mo, pagpag mo lang. Huwag pansinin.
Huwag mong pansinin. Shake it off. Hayaan mo lang. Huwag mong pansinin. Pero kasing mga tao na hindi makatiis na hindi Gumanti. gumanti at sumagot. Yes, or how to please them. Oo, kasi Hindi na Diyos iniisip ang natin, piplease. paano ko ba mapiplease? You cannot please everybody. Yes. Hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. At ang mabigat pa doon, pagka sinagot mo, wala nang tigil yan, lalo na sa social media. Pag sinagot mo, Sasagutin. sasagot din yan. At sasagot ka rin. At hahaba hanggang sa lumala na lumala. Kaya kung minsan, mas mabuti pang ignore mo na lang. Sabi nga ho, diba? Huwag mo lang Less pansinin. talk, less mistake. No Yeah. talk, no mistake. So, maganda yung ginawa ni Pablo na hindi siya nagpaliwanag, hindi siya na-offend, pinagpag niya lang. Pagpag mo lang. Yun ang response ni Pablo. Dito, meron kasing may naiisip ako magandang illustration. Ito, although ito, matagal na, at marami na siguro nakakinig nito. Yung, parang yung donkey. Alala niyo ba yung donkey na nahulog dun sa balon? Tapos sabi nung may-ari, hindi ko na ito maiahon sa balon. Tabunan ko na lang, tinabunan. Yun pala, hindi niya naiintindihan. Habang tinatabunan niya yung donkey doon, nahulog sa loob ng balon, maliit na donkey yung unang tawag doon, ay ang ginagawa pala ng donkey, pinapagpag niya doon sa likod niya. Tapos tinutuntungan niya yung lupa. Kaya habang inuhulog niya yung lupa, para tabunan yung donkey niya, ay he shake it off. Tapos pinapagpag, tapos inaapakan niya hanggang sa Yung naging taas. bumabaw yung balon at nakaalis siya. Nakaalis siya. Ito yung magandang example dito. Shake it off. Pagka mayroong mga nambabas, nagbabato ng putik, nagbabato sa iyo ng mga kasinungalingan, sinisiraan ka sa madaling salita, pagpag mo lang. At yun ang ginawa ni Pablo sa kanyang type. Yun ang lesson niya. So doon there is a better way to handle problems and detractors and critics. Shake it off. Yun ang po. At pangalawa, pakibasa mo naman sa verse 6, Yana. Hinihintay ng mga tao na mamaga ang kamay ni Pablo o kaya'y matumba siya at mamatay. Pero matapos nilang maghintay ng matagal, walang nangyari kay Pablo. Kaya nagbago ang kanilang iniisip. Sinabi nila, isa siyang Diyos. Kanina, ang tawag sa kanya, parang hindi Isa siguro siyang mabuting makasalanan. sa makasalanan tao sa kriminal. Oo. Ano naman ang tawag sa kanya ngayon? Isa siyang Diyos. Isa na daw siyang Diyos. Mula sa isang kriminal, biglang na-promote si Pablo, naging Diyos na, napasobra naman. Kanina, kriminal, masamang tao. Ganon yung tawag nila. Pero nang makita nila na hindi siya naapektuhan ng kagat ng ahas, inisip naman ng mga tao na siya ay Diyos. So, ano yung lesson na makikita natin dito sa buhay ni Pablo? Paano mag-respond sa mga critics, sa mga bashers? Ang number 2, ang una is shake it off. Ang pangalawa is wait after some time and let the people realize. Kasi ang mga tao, nagbabago yan. Nagbabago yan ng kanilang opinion. Yung opinion ng tao, hindi yan fix. Hindi yan forever. Yung mga politiko nga, yung mga politiko na dati sinusuka ng mga tao, pagkalipas ng ilang panahon, yun naman ang mahal na mahal. Hindi mo maintindihan ng mga tao, ano? Dati yung presidente, yung mga politiko na mahal na mga tao, pagkakuli, sinusuka na nila. Ang tao, hindi fix ang kanilang pag-iisip. So, sabi dito, wait after some time and let the people realize. Antay ka lang. Huwag kang maapektuhan kung ano yung sinasabi ng mga tao. Hintay ka lang. So sabi dito, nung hinintay ng mga tao, na mamaga si Pablo, may rabis, may kasi kamandag, di ba? Pero hindi siya kasi may promise pala si Lord na pag ikaw naglilingkod sa Panginoon, missionary ka, tapos nakagat ka man ng ahas, hindi mo sinasadya, pinainom ka ng lason, pinarayaan ka, gano'n. Hindi mo sinasadya. Hindi yung sinadya mo, ha? Baka mamaya, try ko nga itong Clorox. Try ko nga itong Bitol. Sarap kaya yun dati. Hindi yung baka mamaya, baka magkamali kayo, subukan nyo. Tapos naka-video pa kayo, ganito, pag inom.
Hindi po gano'n, mga kapatid, ha? Aray ko po. So, yung hindi mo lang sinasadya, promise ni God, hindi ka maano, Opo, totoo. mapainom ka man ng lason o makagat ka ng aso, ano pa man, sabi nga nang ingatan ka lang ng Panginoon. Hindi mo alam, hindi mo sinasadya ito, hindi mo talagang, hindi ka nagsusay dito, ha? Okay. So, ang pangatlong nakikita natin dito, in God's hand, even problems transform to blessing unexpectedly. Sa kamay ng Diyos, kahit yung mga problema ay pwedeng matransform sa pagpapala na kahit hindi natin inaasahan. Unang dahilan dito, makikita natin sa verse 7, ikaw ulit, Jesse. Ang pangalan ng pinuno ng lugar na iyon ay si Publius. Ang kanyang lupa ay malapit lang sa lugar kung saan kami umahon. Mabuti ang kanyang pagtanggap sa amin, at doon kami tumuloy sa kanila sa loob ng 3 araw. Okay. Dito, itong si Publius ay siyang pinuno. Sabihin natin siyang village captain doon, kapitan, or kung syudad yun, di gobernador o mayor. Hindi natin lang kung kapitan o mayor o gobernador. Basta siyang leader doon sa lugar na yon, si Publius. Sinasabi na napakaganda ng pagtanggap sa kanila. Tumuloy sila sa kanyang bahay ng 3 araw. At nakita ni Publius kung paano na himala ng Diyos na hindi namatay si Pablo doon sa kagat ng ahas. At meron palang purpose si Lord doon. Kasi itong si Publius pala ay ginamit ng Panginoon kasi yung tatay niya may sakit. Pinagaling ni Pablo later at maraming pang mga tao ang pinagaling. So dito, ang una nakita natin, they thought that they need Malta for landing. But it turned out that Malta needs Paul. Akala nila, kailangan lang nila for temporary landing yung Malta. Pero hindi nila alam na may purpose pala si Lord dahil kailangan sila ng lugar na ito ng Malta para yung mga tao doon ay mapagaling at makilala nila si Jesus na maging missionary sila doon sa lugar na yun. Pala yung hidden purpose, no? Ibig sabihin, kung saan man tayo dinala ni Lord, meron tayong mission doon. God has given us a mission. Bakit tayo temporary na sa lugar na yan? Pag hindi pa tayo naalis ni Lord sa lugar na yan, ibig sabihin, hindi pa tapos yung mission mo. At ang mission ni Paul doon ay mapagaling yung mga tao at lahat sila may pakilala si Jesus sa kanila. Ayun. Pangalawa, sabi, nagkataon noon na ang ama ni Publius ay may sakit. Ito yung sinasabi ko. May lagnat siya at disenterya. Kaya pumasok si Pablo sa kanyang silid at nanalangin. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at gumaling ito. Gumaling yung tatay nung village captain doon, si Publius. At syempre, biro mo, nang pagaling yung village captain, nakabalita na sa buong village. At yung lahat ng mga may sakit pumunta at pinag-pray nila at gumaling. So makikita natin dito, yung the same, God used the same beaten hand by snake to heal the sick. Yung kamay na pinagat ng ahas, the same hands that was beaten by snake, siya rin yung kamay na nagpatong ng kamay sa mga may sakit at ang may sakit ay gumaling. Ano ang makikita natin dito? Hindi ibig sabihin na tayo ay problematic. Hindi ibig sabihin na marami din tayong problema ay hindi na tayo magagamit ng Panginoon. Minsan, kahit na tayo ay beaten by problems, kahit na tayo ay may sakit, kahit na tayo ay may problema rin, mahirap din tayo, o anumang problema din pinagdadaanan natin, sometimes the same people who are problematic ay pwedeng magamit ni God para mag-bless ang ibang mga tao. Ayan ang ibig sabihin. So, wag nating focus masyado doon sa ating mga problema na nahihinder tayo. Wag nating hayaan na maging barriers yung mga problema natin para hindi tayo magamit ni Lord. Na anong sarap ng pakiramdam na kahit na ikaw, mahina ka, pero may matutulungan ka na mas mahina pa sa'yo. Halimbawa, ikaw, Yana, at pakiramdam mo, weak ka. Pero hindi pa posible rin na makatulong ka sa ibang mga tao na mas weaker kaysa sa'yo, hindi ba? Okay, so ito, sabi dito,
Dahil sa pangyayaring iyon, ang lahat ng mga may sakit sa isla ay pumunta sa amin at pinagaling din sila. Nakakatuwa, no? Minsan kasi, Pastor, yung mga pinagdaanan natin, yung mga naging failures natin, yun yung magiging magiging personal testimony natin sa ibang tao na grabe pala yung ginawa ng Panginoon sa taong ito. Pero pinakita pa rin ng Diyos yung kung paano kumilos siya sa buhay ng tao na yan. Ayan, for example, yung mga nakakaranas ng mga depression, anxiety, sila pa mismo yung nakakatulong sa mga dumadaan sa ganung mga problema. Yung mga nakaranas na maoperahan, tapos may mga tao magpapa-opera, sabi mo, naranasan ko na yan, parang kagat lang ng langgam. Operahan. Opo. Mas kagat na ng Kaya langgam. hindi ko halatang naoperahan. So, yun, nagiging encouragement yung ating experience sa iba. Tama yun. And then, doon sa verse 10, marami silang ibinigay sa amin na regalo. Niregaluhan sila. At nang paalis na kami, binigyan pa nila kami ng mga kakailanganin namin sa paglalakbay. Yung provision and blessing ando. Sobra-sobra pa ho. Ito naman sinasabi Oo. ko, maapaw. Tama. Sabi dito, Sikliglig. after trial comes honor, Oho. provisions, and blessing. Pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng kagat ng ahas, ang kasunod pala noon ay honor, karangalan, Yes, yes. provision, pagtugon, at mga blessing. So, ang buhay, hindi naman parating problema. Oho. Sometimes umuulan din ng pagpapala. Yes. Naranasan niyo ba yun? Di ba lagi problema, di ba? Oho. Minsan pa nga ho, ang kaarawan nagiging 1 linggo. Di ba? Parang may pinatatawagan sa birthday ka. Hindi ho ba, Daddy? Tama Unexpected yun. blessing. Ang birthday ko Busog daw, na, pero isa't papusog isang pa ng linggo. papusog. Okay. Grabe ang Diyos. So, ito po, sabi, God's grace does not always prevent shipwreck, Yes. but it will provide the place to land. Hindi lagi ang grasya ng Diyos, hindi laging piniprevent nito yung pagkawasak ng barko sa buhay natin. Pero sigurado na ito ay magbibigay ng lugar kung saan tayo malalandingan natin. Yes. Oftentimes, God sends provision right there at the place of your mission. Kung saan tayo sinusugo ng Panginoon, minsan pagpunta natin doon, wala tayong dala. Pero pagdating natin doon, God will provide yung provision, yung blessing niya. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Yun. So meron tayong, bago tayo magwakas, ay meron tayong mga siyam na reflections at hayaan ko kayong mag-reflect dito sa mga realizations na ito sa ating mga pinag-aralan, sa ating Bible study ngayon. Ang una, God's grace does not always prevent shipwreck. Ito nga, but it will provide the place to land. Ako na dito. So, minsan, dumadaan tayo sa nasisira. Yung mga bagay na sobrang importante sa atin, nagkakaroon ng wreckage, ng shipwreck. Pero, ang Panginoon, hindi tayo pinababayaan na kahit na nasira ito, pero si Lord nagpo-provide ng ating kukup-kup sa atin, na malalandingan natin. Hindi tayo pababayaan na pag nawala man itong bagay na ito na importante sa atin. Misa inaalis ni Lord, Amen. pero meron palang ipinapalit si Lord na mas mahalaga. Yes. Ikaw man ay na broken hearted dito, nabigo ka, ikaw man ay na busted, sabihin na natin na sabihin na natin na iniwan ka, may ipapalit sa iyo si Panginoon. Siguro mas maganda, mas mahusay. So, wala man akong pinatatamaan, pero ganun talaga. Diba? So, Best naman po yung kapalitan. ipapalit ni Lord. So, itong pangalawa, though the waves control the ship, but God control the waves. Ikaw naman, pasa ko naman sa'yo. Ayun po, di ba, sabi doon, though the waves control the ship, minsan, sa sobrang bigat na mga nangyayari sa buhay natin, akala natin, lang tayo, hanggang doon na lang yung natin, pero, laging nandun si Lord, siya pa rin yung may control ng mga bagay-bagay. Itong nangyayari sa atin, yung sa COVID, di ba? Hindi natin makita yung kalaban natin. Hindi natin nakikita ang hirap.
Pero naniniwala tayo na God controls everything. Yes. Hindi tayo pababayaan ni God. Yes. May sinasabi ka ba? Okay, so pangatlo, si Hannah naman dito, we can make our plan, but God determine its course. Napakalalim po ha. We can make our own plan, but God determine its course. Sa pagkakaunawa ko ho dito, marami tayong pinaplano, sariling plano, Kaya kay Pablo, gaya ni papuntang Pablo, Roma, papuntang Roma, kung ako naman Papunta ho sa- yun, papuntang Amerika. Pero ang plano napunta ng ka Diyos, sa Kuwait, napunta. oo, napunta ho ako sa Middle East eh. Pasensya na ho at pasintabi, pero ito ho ang pinaka hindi ko inaasam-asam na lugar dahil nga ho sa aking karamdaman. Pero napakabuti ng Diyos dahil hindi mo masapa pa sa isip na yung init, sobrang init, doon ka pa nagiging healthy, walang sakuna, pero maa-appreciate mo in different season. Sabi nga ho, nasa Ecclesiastes yun, sabi ni Lord, that there's a time for everything. So, God will give the desire of your heart if it's already planned with God. If it's already straight sa path na binigay niya sa'yo, but if it's not, just wait po kasi ang plano ng Diyos ay mas best at magugulat ka ho dahil ito ay umaapaw. Yan, napakaganda ng sinabi ni Hannah at ito naman kay Jesse. When beaten by snake of misfortune, shake it off. Wow. Ano yan? Shake it off. Shake it off. So, ayun po, kung halimbawa, maraming discouragement tayo, maraming mga bashers tayo dyan. Yeah. So, ano lang tayo, yung pakinggan lang natin, pero wag nating dibdibin. Ayun. Pagpag lang natin, gaya nga nung ginawa ni Paul, di ba po? Itong mga Wag nating mga pansinin. batang pagpag. Huwag nating pansinin kasi the more na pinapansin mo kasi mo, lalo ka lang self-pity ka or Yakan. kung maiinis ka lang, ganun po. Much better na i-focus mo na lang yung sarili mo dun sa Panginoon. Tama. Aray. Okay, so maganda yung sinabi ni Jessie. Si Yana ulit, when bullied, nabully ka na ba? When bullied by wrong opinion of others, wait for some time and then people realize. Kayo po ba mga nanonood, nakakaramdam na ho? So, yun, nabully ka. Oo, nung bata ako. Kasi ho, sabi nga ako, tama ko yung sabi niya daddy kanina na, mahilig po ako mag-please ng tao. Kumbaga parang Men's pleaser, magkaroon gano'n. hindi lang naman ho, men. Women's Yes. Fans. In general. Pero daddy kasi, kumbaga parang sa mga kabataan ho, sa mga bata, gusto nila, marami akong kaibigan, marami akong friends, Kaibigan. mabubuhay. Parang iba yung kaibigan. 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 Grabe po eh. Kumbaga parang, kailangan. Marami akong kaibigan. para Binabully walang lang kita. Ayan na ako, Bully lang, daddy. Ito bully na ako, lang po, example. Pero, tinutulungan tayo ng Diyos para maging malakas, na kayanin natin kung ano man ito, maging sports pa tayo. Yan. Kasi ito yung tinutukoy si Pablo na Oo. sinasabihan nila nung una na masamang tao. Yes. Bully nila. Pero ini-ignore niya. Wait for some time and let Yes. people realize. Yes. Nababago ang opinion ng tao. So, sa makasalanan, naging isang Diyos. biglang maganda Biglang yung maganda tingin ng yung tao. Minsan naman, maganda yung tingin, biglang sumasama. totoo. Tapos maganda yung nagsimula sa masama tingin. Tapos, Yes, first Gumanda. impression. okay, so pang-anim. Si Jesse uli. In God's hand, even unexpected problems can turn to blessing unexpectedly. Ayun po, even in unexpected problems, minsan, di ba, hindi natin alam na, hindi natin inaasahan yung problema na yun. Pero, ano pala, yung minsan, marirealize natin in the end na blessing pala yun. Kasi, kumbaga yun yung magiging way ng Panginoon para, yung maging blessing, yung naging problema na yun. Pag ba nabasted ka, blessing din. Pwede po, pwede po. Pag ka, blessing din. Ibig sabihin, baka hindi Hindi ka loob na yun. Hindi siya fit, kalooban. hindi siya yung... Oo. Hindi siya para sa kanya.
Oh, di pa. May sumasagot doon. Mahiwaga. Supported po eh. Talagang di Kaya nga ako nababash eh. Parang maraming fans. si Marami Jessie. siyang fans. Maraming fans. Yun ang blessing sa akin. Okay, number 7. Yana, God can use the same beaten hands. To heal the sick. Ako ho, hindi pa ho ako nakakagat. Thank you, Lord. Number 1, fear. Pero Nakagat in ka. realidad, nakagat ng ahas. Hindi mo ba? Nako, daddy ah. Pagising. Pero yun nga ho, kasi hindi ho ako lumalabas ng bahay ng bata ko eh. Talagang masyadong ano lang ko, bahay-bahay. Pero siguro po dito i-example ko is yung yun nga ho, I have asthma. So ang nakalagay dito beaten hands. Sa akin naman po problem It's sa symbolic. breathing. It's symbolical. Ano? Oo, sobrang symbolical ho nito kasi kung si God, news niya si Paul sa nakakamay ni Paul na nakagat ng ahas, hindi sinasadya kasi nga ho, pumunta nga siya sa gubat upang kumuha may purpose. Ako naman ho, hindi rin ho ito parang kumbaga, hindi siya plano ng Diyos na magkasakit ang tao dahil ang buhay at ang katawan ay gift from God. So I know po na itong short breathing na naranasan ko ay ginagamit ng Diyos to be a blessing to other, that short breathing or sickness is not a hindrance to serve God and Okay. to be a blessing to everyone po. Kasi may iba mga tao na pagka yung medyo nilalagnat lang, medyo Oo. masama ang pakiramdam, hindi na ako Mamatay na. sisimba, hindi na ako ayoko na Or kasi magpahinga muna ho, no? Oo, Pero parang- mahabang pahinga na. maliit na bagay nakakahinder. Sabi nga, pag ikaw naghihintay ng pag-ulan, hindi ka makakapagtanim. Bisan Oo. lagi naantay natin, pag maganda ang panahon, pag ganito, pag ganyan, hindi dadating yun. Oo. Kinakailangan ka may determination ka na mag-serve kay God, gumawa ng mabuti, kung ano yung Yes. purpose ni God sa'yo. Kahit na masama ang panahon, kahit na may mga konti problema, dapat hindi natin hinahayaan yan na magamit tayo at maging blessing sa Yes. mangyari yung purpose ni God sa atin. At pangalawa sa huli, oftentimes God sends provisions right there at the place of your mission. Si Jesse uli, minsan provision ni God, minsan parang last minute, kung kailan nadong ka na, paano kung hindi ka pumunta? Si Pablo, hindi niya, andun pala yung sa dulo doon yung provisions. Minsan late, na parang nawawalan tayo ng pag-asa. Dating pa kaya. Pero in the last minute, yung 1% na lang. Yung 1% naging 70%, and then after, naging 100% na po. Pinagpatuloy po niya. So, dito pala, huwag tayong matakot. God will provide. Minsan, Yes. kumakain pa tayo, iniisip na natin yung kakainin bukas. Yes. Ang dami ng pagkain. Tapos sabi, no, kaya kakainin bukas. Ganon minsan tayo mga Pilipino. Pero hayaan mo at ang Panginoon ay magpo-provide. Yes. Kung wag nating isipin yung para bukas, God will provide. Sabi nga, Daddy, lagi natin na-appreciate yung rainbow. Kasi naalala ko yung sabi ng dad ko na dahil takot na takot ho ako sa ulan dahil pag may ulan, may kidlat, may kulog. Sabi niya, smile ka lang, pinipicturean ka ni God. Yung pa pala pag mga bata, no? Tapos sabi niya, tignan ba, after ng ulan, after the rain, there's a rainbow. There's a rainbow ba? Maganda yun. Okay, at panghuli, after the trial comes honor, provisions, and blessings. Pagkatapos naman ng mga pagsubok sa buhay, ay ando naman yung pagpaparangal ng Panginoon, pagtugon at mga pagpapala. At ito ay nangyari sa buhay ni Paul, and I believe na mangyayari din sa ating buhay. Basta magpatuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoon even during the unexpected situation sa buhay natin. So si Pablo, naranasan niya doon sa kanyang quarantine, sa kanyang lockdown doon sa island of Malta. Saan mang lugar tayo naroroon during our lockdown, unexpected situation sa buhay natin, tandaan natin na may lessons tayong matututunan kapag ang Panginoon ay lagi nating kasama, pagpalain naman tayo ng Panginoon sa man tayo naroroon. At may dadagdag lang ako. Last, Sabi po dito sa
Amos chapter 3 verse 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So sa atin as a Christian, yung may mga bagay kasi 'di ba sabi nga doon yung mga unexpected situation. Tama. Ano na po yan nire-reveal na po sa atin ng Lord yan, sa ating mga Christian na akala natin yan yung situation na yan, kumbaga nagugulat tayo. Pero alam niyo po kasi ang Lord po kasi hindi niya po yan iaalaw nang hindi niya sasabihin sa mga tao, sa mga tao niya, sa mga anak niya. At yun nga, paano ba natin malalaman na yung mga na yun, yung mga bagay na yun, yung mga unexpected situation yun. Syempre, kapag nagpe-pray kasi tayo, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, i-reveal niya lahat yun, di ba po? Yes. So, kung maalala nga natin yung time na si Jesus, sabi niya kay Peter, tsaka kay John, sabi niya, mag-pray tayo. Ngayon, di ba po, nung time na yun kasi, hindi sila nag-pray, di ba? Natulog lang po sila. Hindi nila nalaman yung sitwasyon na yun, yung unexpected situation na yun, na dapat nung time na yun, na kung sila ay nag-pray nung time na yun, dapat alam nila yung gagawin nila, alam nila kung paano nila masusolusyonan yung mga pagdadaanan nila nung time na yun. So, yun po, encouragement po sa atin. So, ibig sabihin nun, bago tayo magpe-pray si Jess kasi siya nakaisip nun, ha? So, magpe-pray. Pero bago yun, last parting words and encouragement from Yana. Sa lahat po ng mga nanonood sa atin dyan, mapabata, mapamatanda, ito po ay hindi isa lamang Bible study, pero ito po ay isang paalala sa atin, sa amin din po, sa ating lahat, wala hong exemptions, na ang Diyos po ay mabuti at tapat. Hindi po ito isang sakuna na binibigay ng Diyos na hindi natin kakayanin lahat. Isa ho itong example dahil ang Diyos ay alam niya na ang mga anak niya ay kung kailan kagipitan niya nagtutulungan. Kristiyano man o hindi ho ito relihiyon, kundi isa lang ho ang ating meron na ang Diyos na tunay at buhay po. Ito kasi yung aming may ambag, mayroong mga tao na nagbibigay ng mga material na bagay, mga goods, mga sardinas, kung ano pa. Pero naisipan namin na sabi nga sa Bible, hindi lamang naman sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya naisipan namin na ito ang aming maibibigay, ang online Bible study. So, naman po, naging pagkapala sa inyo. At bago tayo magwakas, tayo manalangin sa pangunan ni Jessie. Tayo po tumuko at manalangin. Pray tayo. Lord, salamat po sa mga oras na ito na Lord, sa mga salita mo na aming mga napag-aralan. Lord, patuloy na hiniling namin, O Diyos, na sa mga unexpected situation na nangyayari sa buhay namin, sa mundong ito, Lord, patuloy na i-reveal mo sa amin ang mga bagay nito, Lord. Nang sa ganun, alam po namin, O Diyos, kung ano yung gusto mong ipagawa sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, patuloy na proteksyonan mo kami. Yes, At Lord, sa mga salitang ito, Lord, patuloy na maipamuhay namin ito, Lord God. Yes. At patuloy na maging pagpapala ito, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, O Diyos, at patuloy na sa mga nakakapakinig ng salitang ito, ng iyong salita, patuloy na maging pagpapala ito, Lord God. Lord, patuloy na i-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord God. At patuloy na ingatan mo kami, Lord God, at i-cover mo kami ng inyong banal na dugo, Lord God, saan man kami magpunta. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hanggang sa muli po, mga kapatid, ito po ang ating naging lesson ngayon, dealing with unexpected situation. At ito po ay bahagi ng ating series na Living in Time of Crisis. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless you. God bless po.